Muling sinulyapan ni Nati si Gavi na biglang tumigil sa pag-iyak. Nakalugmok ng mukha nito sa kanyang dibdib habang nakasubo ang kanang hinlalaki sa kanyang bibig. Puno ng bakas ng luha ang mga mata nitong padilat-dilat. Bagsak naman ang balikat sa tanawin si Brixton. Tila nabigo ito sa kanyang misyon at hindi natapagtagumpayan ang plano. I just got off the plane and came here. Hindi ko pinaalam kay mama na pabalik na ako ng bansa ngayon. I always heard from her that you often take the children to Baguio to see her. Salamat doon, Nati. Hindi mo pinagkait sa kanya ang dalawang bata. Kayo na lang ang lagi ang topic namin ni mama kada tatawag siya sa akin. Nakakalibang din ang marami niyang kwento patungkol sa inyong mag-iina habang nakaratay ako. Sambit ni Gaston na pilit pinasigla ang boses niya. Hinarap na siya ni Nati na karga pa rin si Gavi na kumakadikit sa kanya'y dinaig pang linta at tuko. Madalas din siyang bumaba ng Baguio at kapag ginagawa niya yon, sinasamantala ko makipagkita sa kanya upang makabanding niya ang mga bata. Kilalang kilala siya ni Gavi, saka siya na nga lang ang nandito, ipagkakait ko pa ba yon? Bago pa muling makapagsalita si Gaston, ay bumukas ng pintuan at niluwanan noon si Nick na may seryosong mga mata na nakatingin na salit-salitan sa kanilang dalawa. Nagawa ng ibalita ni Krisa sa kanya ang biglang pagdating ng tiyuhin sa mansyon nang walang sino man ang nakakaalam. Kung hindi pa ito nakita, malamang hindi na rin malalaman kahit pa nakipagkita to kay Nati. Hindi na nga sana siya akyat sa ikalawang palapag ng mansyon upang mangistorbo sa kanila, ngunit narinig niyang iyak ng pamangkin niyang si Gavi. At tama ngang hula niyang ayaw pa nito kay Gaston. Tito, bulalas ni Nick na halatang masaya rin sa pagbabalik ni Gaston. Nagyakap ang dalawa na pansamantalang nawala sa spotlight ang problema nila kay Gavi. Tinapik ni Gaston ang balikat ni Nick nang ngiti-ngiti pa rin ng malaki habang hinahagod niya ng tingin ng kabuuan ng doon ni Gaston. Bakit dito ka sa kwarto dumiretso? Tara doon sa kusina upang kumain. Naroon si na mommy at daddy. Kanina ka pa rin nila hinihintay upang makasalamuhang muli. Nagpaluto sila ng favorite mo. Late na nga lang. Bakit kasi hindi mo kami in-inform na pabalik ka na ngayon ng bansa? Hindi tuloy kami naging handa sa biglaang pagpunta mo dito sa mansyon. Tumawa lang si Gaston ng pag-akat sinulyapan na si Nati na salita ng tingin sa kanilang dalawa ni Nick. Hindi man ito magsalita, nahulaan na nilang dalawa ang laman ng mga ta ng babaeng marinang titig sa kanila. Malamang ay napagtanto na nito na patuloy ang communication nila sa loob ng 2 taong lumipas. Ganun pa man hindi si Nati nagsalita upang sitahin ang magtiyuhin. Pinila niyang itikom ang kanyang bibig at manahimik na lang doon. Sa susunod na lang siguro kita pagbibigyan. Nick, kailangan ko umakyat ng Baguio. Nagabala si mommy at daddy na magpahanda ng pagkain. Bakit tinatanggihan mo? Singit ni Nati na hindi nagustuhan ang sagot ni Gaston. Kailangan niyang magsalita upang suplahin na ito. Tikman mo lang ang inihanda. Akala pa naman niya nag-mature ng lalaki sa pagdidesisyon. Mukhang nagkamali yata siya. Maano bang kumain to ng kahit na konti at manatili ng ilang oras lang para sa kanila? Kaunting effort lang yun kumpara sa effort ng parents. Pero hindi ka na lang sana dito dumiretso kung hindi mo rin naman sila mapapaunlakan. Walang nagawa si Gaston kung hindi ang manatili sa mansyon ng mga Bentacourt upang pagbigyan ang gusto ni Nick ng dahil sa kagagawa ni Nati. Ayaw niyang muli itong magalit sa kanya. Hindi pa nga niya nakukuha ang loob ng bunso nilang anak kung sasama ang loob sa kanya ni Nati. Paano niya magagawa pang buuhin ang kanyang pamilya? Isinapuso na lang niyang yon ang unang steps niya upang makamit ang pangarap na mabawi at mabuo niyang pamilya. Alam mo, tama ka Nick, tanging nasabi ni Gaston inakbayan ng asawa ni Krisa. Tara na si baba. Naging masayang muling pagsasalo nila. Hindi na nila inusisa pa kung paano naging battle ni Gaston sa kanyang sakit dahil maliban kay Nati, alam ng kanilang pamilya ang buong detalye noon. Sinasabi yun sa kanila ni Nick kada merong mababalitaan na tungkol kay Gaston. Updated silang lahat maliban sa mag-iina ni Gaston na inilihim nila. Bagay na hindi nila pinagsisisihan dahil kung ginawa nilang ipaalam dito ang lahat, baka nasa mental na si Nati sa ngayon. O baka naman, ibang nangyari na hindi nila lubos ma-imagine kung paano. Bastang mahalaga sa kanila ay ang ngayon. Mag-ingat ka sa pag-akyat ng Baguio, Gaston. Marahang tumango ang dating governor. Salamat din po sa inihanda niyong mga pagkain. Sobrang na-miss ko at na-enjoy din.
Bago umalis ay muling sinubukan ni Gaston na kargahin si Gavi. Ngunit gaya ng reaksyon ng bata kanina, patuloy na nagwala ito habang malakas na umiiyak at sumisigaw ng ayaw niya. Hindi na ito pinilit ni Gaston at baka mabitawan pa. Naku, wag niyo na munang pilitin at baka magkasakit lang ang bata. Kakapilit niyo sa kanya. Si Mrs. Bentacourt na naaawa na sa kanyang apo. Dagnas ng pawis, nito na halos maubos ang luha. Kailangan niya ng mahabang panahon. Sinunod yun ni Gaston at Nati na hindi na pinilit na paglapitin ng mag-ama. Wala namang nangyayari, iyakan lang. Daddy, hindi mo ba kami aalokin ni Mommy ng sumama? Si Brixton nang ihatid sila sa parking ang dating governor upang umalis na. Tumingin si Gaston kay Nati nang dahil sa katanungang iyon na parang humihingi na ng opinyon. Brixton, sa sitwasyon ni Gavi, hindi na muna tayo pwedeng sumama paakyat ng Baguio. Si Nati na kagad naintindihan ang sentimiento ng anak. Hindi naman siya papayag na si Brixton lang ang isama ni Gaston. Kung pipilitin naman niya na sumama silang mag-iina, si Gavi naman ang magiging kakaawa, siya kaiiyak at patuloy na pagwawala. Next time na lang. Marahang hinaplos ni Gaston ang ulo ni Brixton upang aluin dahil nakita niyang mariing pagtutol sa mga mata nito. Nais niyang maintindihan ng anak ang sitwasyon nila na kinalalagyan ngayon. Pero paano? Kung siya ang masusunod, ganun nga ang nais niya. Lalo pa ngayon na wala pa silang matinong pag-uusap ni Nati nang dahil sa pag-histerya rin ni Gavi. Gusto niyang isama ang mag-iina pero ayun nga't hindi naman nila pwedeng pilitin at baka may masamang mangyari pa. Pero may naipon akong gift sa'yo nung nasa malayo ako at nagpapagaling. Gusto mo bang makita kung ano, Brixton? Binuksan ni Gaston ang likod ng bahagi ng sasakyan at kinuha doon ng mga jar kung saan nakalagay ang maraming paper planes na itinupi niya. Simbolo na na-miss niya sila kada piraso nun. Sinundan na siya ng curious na tingin ng bata. Sa tuwing namimiss kita o kayo, nagtutupi ako ng paper planes. Kita mo kung gaano sila karami? Ganyan ang pagkamis ng nararamdaman ko sa inyong tatlo ng mommy mo at ni Gavi. Yung green ikaw, yung pink kay Gavi at red sa mommy. Minsan na nakwento ni Krisa sa kanyang mga moment na sobrang miss na siya ni Brixton. Anito lagi itong tatambay sa veranda upang mag-abang ng airplane. Iniisip nito na lula noon ng ama. Nung marinig yun ni Gaston, hindi niya mapigil ang bumigat ng puso. Hindi pa siya noon lubusang magaling kung kaya naman hindi siya kagad makauwi dito. Babalik ang Daddy Brixton upang makabawi ako sa inyong dalawa ni Gavi. Ha? Marahang tinango ni Brixton ang kanyang ulo kahit pa hindi pa rin naunawaan kung bakit hindi sila sinasama nang ama gayong nakabalik na siya ng bansa. Gusto niya sanang itanong kung titira sila sa loob ng isang bahay. Ngunit nahiya na siya sa mga nakakatanda. Para sa kanya, ang babaw na dahilan nung ayaw sa kanya ni Gavi. Kung makakasama nilang dalawang ama sa ilalim ng iisang bubong, hindi ba advantage yun para mas mapabilis na makuha niya ang loob ni Gavi? Sige po, Daddy. Bagamat pumayag si Brixton doon, hindi niya magawang itanggi ang bagsak na balikat na puno ng panghihinayang. At least ngayon, alam na natin na magaling ng Daddy, Brixton. Alo dito ni natin ang panoorin nilang umalis ng sasakyan kung saan nakalula noon si Gaston. Hindi nakaligtas ang pananamlay ng katawan ni Brixton. Hindi ba tama? Huminga ng malalim si Nati kahit na parang si Brixton ang pakiramdam niya. Gusto niyang pigilan si Gaston, ngunit batid naman na niya na kailangan nga rin ito na magpakita sa kanyang ina. Mukha namang walang panibagong babae sa buhay nito. Gusto lang talaga niya na umakyat na ng Baguio. Sa bagay ang tagal din naman kasi nitong nawala. At syempre hindi pa magandang naging paghihiwalay nila noon ng kanyang inang si Doña Josefina. Hinayaan na lang ni natin na lumipas yon. Kung aawayin niya ito nang dahil dito ay sobrang babaw din. Tsak na pagtatawanan siya ng kapatid at ang hipag. Sana, bumaba siya kaagad, Mommy. Ang haba ng panahon hindi kami nakapag-bonding. Miss ko na siyang kalaro. Silang mag-iina na lang ang naroon sa parking. Pumasok ng mag-asawang Bentacourt at sina Nick at Krisa. Kanina pa naglaho ang sasakyan pero naroon pa rin silang nakatayo. Tila tinatanaw pa rin ang kotse nitong papalayo doon. Daddy? Alice? Doon? Si Gavi na bahagyang tinuro pa kung saan naglahong sasakyan nila. Oo, Gavi. Bad ka kay Daddy. Di ka malang nagpakarga. Sermon kagad ni Brixton na para bang kailangang ibaling sa kapatid ang kanyang iritasyon. Siguro kung nagpakarga ka sa kanya, kanina nagstay pa siya ng matagal dito at hindi kagad nagplanong pumunta ng Baguio. Kasalanan mo rin eh.
Tapos sasabihin mong umalis. Talagang aalis yun ng dahil sa'yo. Brixton, saway ni Nati na hindi nagustuhan ng paninisi nito sa walang muwang na si Gavi. Nag-walk out si Brixton at iniwan sila. Mariing napahilot na sa kanyang sentido si Nati. Mahabang pasensya ni Brixton. Ewan ko lang kung bakit napigtas yun ngayon. Unang pagkakataon yun na bahagyang nagalit si Brixton sa kapatid niya. Mami, loob! Turo ni Gabi sa loob ng mansyon nang ibig sabihin ay pumasok na rin doon. Okay, pasok na tayo sa loob. Sang-ayon ni Nati sa bunsong anak na humakbang na. Gavi, kapag muli kayo nakita, pwede bang mag-request ang mommy? Magpakarga ka na sa kanya. Daddy mo yon, kaya dapat malapit ka na sa kanya. Hindi tumango at hindi rin umiling si Gabi. Nanatiling nakatitig lang ito nang malalim sa mukha niya. Maliwanag na usapan natin yon ha, Gavrilien? Muli pang hirit ni Nati na nakapasok na ng pintuan. Masigla ang katawan ni Gaston pagbaba niya ng chopper. Minabuti niyang doon na lang sumakay kaysa naman bunuin ng ilang oras na biyahe gamit lang ang kanyang sasakyan. Kung gaano kasigla ang kanyang katawan, ganun din ang kanilang mansyon ng ibang kamag-anak nila mula sa karatig na bahay na nagawa pang imbitahan ng kanyang ina. Nagpahanda si Doña Josefina ng paborito niyang mga pagkain dahil napag-alaman itong pauwi ng anak buhat sa kanyang sekretary na si Conrad. Taliwas ito sa sitwasyon niya sa mga benta court kanina na biglaan ng naging pagsulpot. Gaston! Bulalas ng kanyang ina nang matanaw na siyang pumasok sa bulwagan ng mansyon. Mama! Nagyakap ang mag-ina na nauwi sa mahinang mga hikbi ni Doña Josefina nang dahil sa sobrang saya. Marahang inaplos ng kanyang dalawang palad ang mukha ni Gaston na sa mga sandaling yon ay hindi pa rin malapit sa kanyang katawan noon. Masyado pa ring manipis ang katawan nito na halatang nanggaling sa matinding karamdaman na pilit nilalabanan na. Natutuwa ako na nakabalik ka na ng bansa at magaling na sa iyong karamdaman, Gaston. Paulit-ulit nang tumatango si Gaston na lihim na rin na umaagos sa mga luha. Hindi suot ni Doña Josefina noon ang kanyang salamin, kung kaya naman medyo malabong mga mata at hindi napansin ang ginagawa niyang tahimik na iyak. Hindi pa natutunugan ng mga kamag-anak na naroon na siya, kung kaya naman walang ibang naruroon kung hindi sila. Nasaan ang mag-iina mo? Bakit hindi mo sila sinama paakyat dito? Hindi ba at doon ka unang pumunta? Huwag mong sabihin na hanggang ngayon ay galit pa rin si Nati sa'yo, Gaston. Hindi mo pa rin ba naaayos ang gusot niyong matagal na? Umiling si Gaston upang itanggi ang bagay na yon. Ayaw sa akin ni Gavi. Ganun pa man hindi ako pwedeng sumuko hanggat hindi ko nakukuha ang atensyon niya at tiwala. Marahil ganun lang sa una. Sisikapin kong maklose siya, Mama. Magiging malapit kami sa bawat isa na pagsisikapan ko. Dapat lang naman talaga, Gaston. Dahil anak mo ang batang yon at dapat ka rin kilalanin kaya gawin mong lahat. Inilibot ni Gaston ang kanyang mga mata nang kumalma ng ina at umayos na doon ang tindig. Hinahanap noon ang batang inampon ng kanyang sekretary ngunit wala naman ito sa paligid. Nahulaan naman yun kaagad ng kaharap niya. Nasa labas siya ngayon. May playdate kasama mga kaibigan niya sa school. Pinayagan namin para sa development. Tumango lang si Gaston at hindi na nagtanong pa ng kung ano-ano. Naroon ang asawa ng sekretarya na kaya malamang na nandun din sanang bata. Ngayon, alam niyang naalagaan naman ito ng maayos. Masaya siya para dito. Hindi niya na kailangan pang maging involved sa kanya. Panahon na rin para ayusin ang kanyang sariling pamilya doon. Mabuti naman kung ganon, magkakaroon siya ng maraming mga kaibigan para naman malibang. Masaya ang naging mini reunion ni Gaston at ng mga kamag-anak nilang nasa mansyon ng kanyang dinatnan. Matapos na kumain ay uminom siya ng gamot na sinabi ng doktor na kailangan niyang inumin hanggang sa kanyang maubos. Matapos din noon ay nagpaalam siya na kailangan na niyang magpahinga. Hindi naman siya pinigilan ng mga kamag-anak nila. Ilang araw ang pinalipas ni Gaston bago bumalik ng Manila. Sa pagtungo niya ng mansyon ng mga benta court ay hindi niya nasumpungan si Nati na nasa trabaho ng mga sandaling yon. Nasa school naman si Brixton na kasalukuyang isa ng grade 2 student. Natatandaan niya na nasa kinder pa lang ito nang umalis siya ng bansa at magkasakit. Ganun ang naging mabilis ang panahon. Pwede niyo pong hintayin si Brixton, Mr. Barcelo. Ngunit si Miss Nati, baka po gabihin yon. Bakit gagabihin? Nasa sala siya noon at nakaupo sa sofa.
Sa malayong banda ay may nakalatag na mga puzzle kung saan nakakalat ang mga laruan ni Gavi na ayaw nang umalis sa pagkakarga sa yaya niya ng mata noong pagdating ni Gaston. Bagamat hindi ito umiiyak, kita ni Gaston ang takot sa mga mata ng bata sa kanya. Hindi rin niya tinangkapang lapitan ito upang paiyakin lang. Nagkasya na siya sa pasulyap-sulyap lang sa banda ng pangalawang anak na hindi naglaon ay muling bumaba upang laruin ang kanyang mga laruan. Panaka-nakang tingin din sa ama niya. Lately po kasi, madalas ang overtime niya. Ayos lang, huwag niyo akong alalahanin. Pwede naman akong bumalik sa mga susunod na araw. Planong manatili ni Gaston sa villa nila nang sa ganon ay malapit lang ang kanyang uuwian. Bagay na ginawa nga niya. Hinintay lang niyang umuwi si Brixton na tuwang-tuwa na makita siya. Daddy! Kailan ka pa dumating? Nakayakap na kaagad ito sa kanyang leeg at nakakandong sa kanyang isang hita. Napansin ni Gaston ang ginawang paglingon sa kanila ni Gavi. Tila nanunuri ang pares ng mga mata. Kanina lang, kamustang school? Hawi ni Gaston sa buhok nito na may namumuong pawis. Good! Isasama mo na ba kami ni na mommy pag-akyat mo ng Baguio? Bakit malapit na ang bakasyon? Balik tanong ni Gaston, ginulo ang buhok. Hindi pa. Hindi ka pwedeng magbakasyon sa Baguio kapag may pasok. Importante ang school, Brixton. Ilang segundong nanahimik si Brixton, pinagninilayan ng sinabi ng ama na totoo naman. Saka hindi niya rin alam kung papayag ang mommy niya. Gusto lang naman niyang malaman yun eh. Then, dito ka ba maninirahan? Muling hirit ni Brixton. Kung hindi pwedeng gusto niya na isama sila patungo ng Baguio, bakit hindi na lang ang daddy nilang doon na manirahan na kasama nila? Pwede naman yun, nagawa naman nila yun noon. No! Narinig nilang malakas sa sigaw ni Gabi na tumatakbo na palapit sa kanilang banda. Lumapad ng ngiti ni Gaston sa pag-aakalang nakuha ng atensyon ng babaeng anak ngunit nagkamali na naman siya. Hinila lang naman ito palayo ang kapatid na si Brixton sa kanilang ama. Bagay na ikinapawi ng ngiti ni Gaston dahil taliwas din doon ang inaasahan nila. Gabi! Reklamo kagad ni Brixton na akmang tatanggalin ang hawak nitong mahigpit sa kanyang braso habang masama ng pinupukol na tingin sa kanilang ama. What are you doing ha? Nagawang ibuka ni Gaston ng kanyang bibig sa gulat. Nakatingin pa rin siya sa mukha ng anak. Pakiramdam niya ay nakatingin siya sa batang version ng mga mata ng apo niyang siniksa. Wag, baka masaktan siya. Pigil ni Gaston na mabilis na ibinaba sa kandungan ng anak na si Brixton nang tantanan na itong hilahin ni Gavi upang paalisin malapit sa kanya. Baka gusto ka lang niyang makalaro. Intindihin mong bunso mong kapatid kasi masyadong maliit pa. Hindi niya pa alam ang ginagawa niya. Mapapangako mo ba yun sa daddy ha, Brixton? Inis man sa ginawa ni Gabi, walang nagawa si Brixton, kung hindi ang tumango na lang sa ama. Good. Big brother ka niya, kaya dapat na ikaw ang kanyang kakampi at hindi ka away. Pinagmasdan ni Gaston ang paglayo ng dalawang bata sa kanya. Nakalingon ng dalawa sa kanya, ngunit magkaibang reaksyon na kanyang nakikita. Si Brixton nakangiti. Si Gabi ay nanatili pa rin na masungit ang mukha at walang anumang maayos na reaksyon sa kanya. Inabot na siya ng gabi doon, nakapag-dinner na at lahat ngunit wala pa rin si Nati. Naisa sana niyang umalis ngunit gusto niyang makitang babae, kaya naman pinili pa rin niya na maghintay pa kay Nati. Bakit narito ka pa? Tanong ni Nati pagpasok niya ng mansyon at makita ang pag-ahon nito. Alam niyang naroon si Gaston. Binanggit yun ni Maria Gina sa kanya nang magtanong siya kung kamusta ang mga bata. Hindi rin naman intensyon ng babae na mag-overtime. Sadyang may kailangan lang silang ayusin sa kumpanya. Ang akala niya ay alis din kagad doon ng lalaki. Hinihintay kita. Hindi na tinanong ni Nati kung bakit. Nilapag niya ng dalang bag. Patang-pata ang katawan niya at gusto na niyang matulog. Sa mga ganong pagkakataon at oras, alam niyang tulog ng mga anak na sa loob mismo ng kanyang silid na tutulog kung kaya naman hindi kailangang gisingin. Kumain ka na ba? Lugmok na upo ni Nati, halatang sasara ng talukap ng mga mata. Oo, sumabay ako sa kanilang kumain. Sinandal ni Nati ang likod niya sa sofa. Nanatili siyang masusing pinagmamasdan ni Gaston. Bakas pa rin ang pagod sa kanyang muka. Ikaw, kumain ka na ba? Oo, tapos na. Ani natin na muling hinilot ang kanyang sentido. Hindi ka pa ba uuwi? Umahon na sa pagkakaupo si Gaston at bahagyang ngumiti pa kay Nati. Total narito ka na, aalis na ako. Napaahon na si Nati nang marinig ang sinabi ni Gaston. Tahimik niyang inihatid ang lalaki sa labas ng mansyon. Kumaway pa siya sa marahang pag-alis ng sasakyan ng lalaki. Sa mga sumunod na araw ay muling bumalik doon si Gaston. Naging habit niyang pumunta doon. At hintayin si Brixton mula sa school at si Nati mula sa kanyang trabaho.
Kahit na naging malimit ang pagpunta doon ni Gaston, nanatiling malamig pa rin ang trato ni Gabby sa kanya. May pagkakataon na lumalapit siya ngunit hindi naman ito magawang magpakarga. Hindi na rin ito pinagdadamot ang kapatid na si Brixton. Kapag nakikita niya naglalambing ang kapatid sa ama, pinapanood niya lang ni hindi makakuha si Gaston ng sukli sa mangiting binibigay sa anak na si Gabby na makailang beses niyang nginingitian kada pupunta. Hindi pumunta ang Daddy Brixton? Tanong ni natin nang maaga siyang makauwit maabutan ng anak na nasa sala na tila ba mayroong hinihintay na dumating sa may pinto. Umiling lang si Brixton. Binalot na ng lungkot ang kanyang mga mata. Baka may importanteng ginagawa kaya hindi siya nakapunta. Alo na lang ni Nati sa anak niya.